Paano kung ang unibersidad na iyong pinag-aaralan ay may tinatagong kwentong kababalaghan? Paano kung malaman mo na ang unibersidad na iyong pinapasukan ay may masamang nakaraan na siyang magbibigay ng matinding kilabot sa iyo at nakakatakot na karanasan na hinding-hindi mo malilimutan? Halina at ako ay inyong samahan sa totoong pangyayari ng katatakutan na aking sa inyo ay isasalaysay. Muli ako ang inyong lingkod. Ako si Broching, Lyceum of the Philippines University na matatagpuan sa lugar ng Intramuros, Maynila. Ang nasabing university na ito ay isa sa kilala at dekalidad na university dito sa ating bansa. Kaya naman dito ay talaga namang madaming mag-aaral. Isa na munang kaalaman patungkol sa University ng Lyceum upang magkaroon kayo ng konting background tungkol sa istorya ng paaralan. Bago natin umpisahan ang kwentong katatakutan, itong paaralan ng Lyceum ay isang dating ospital na ang pangalan ay San Juan de Dios Hospital, ang kauna-unahang malaking ospital na tinayo dito sa ating bansa ayon na din sa kasaysayan. Bago pagawing paaralan noong taong 1952, itinatag ito ng dating Pangulo na si Jose P. Laurel na ngayon ang paaralan ng Lyceum ay pag-aari pa rin ng iisang pamilya, ang pamilya Laurel, at pasalin-salin na lang mula sa kanilang angkan ang pagmamay-ari ng kilalang university. Kung papasok ka sa loob ng Lyceum, mapapansin mo ang bawat classroom ng paaralan ay lubhang sadyang napakalaki at malapad, maging ang mga pintuan nito, sapagkat ang mga kwarto ng paaralan na ito ay nakadisenyo bilang isang kwarto ng ospital bago pa ito makonvert bilang isang classroom. Malalapad ang estilo ng mga pinto, dinisenyo para sa labas-masok na kama ng ospital, at sigurado akong nalalaman nyo na kung bakit madami ang nakapangingilabot na pangyayaring nagaganap dito sa University ng Lyceum. Dahil ito ay dating ospital na siguradong madami ang binawian ng buhay. Pakinggan nyo ang unang kwentong aking tatalakayin. Ito ay tungkol sa dating estudyante na ang pangalan ay si Matthew. Taong 2004, nangyari ang totoong nakapangingilabot na karanasan ni Matthew. Nangyari ito sa 5th floor ng Lyceum. Si Matthew ay HRM student at siya ay isang irregular student ng mga panahon na iyon. Ang pinipili niyang mga subject ay kadalasan puro pang umaga. Pinakapang-late niyang subject ay alas 4 ng hapon at ayaw niya nang siya ay nasa Lyceum pa bago pa tumapak ang alas 5 ng hapon. Sa kadahilanang nung mga panahon na yun, usong-uso ang samahan ng mga fraternity noon. Mga samahan ng magkakapatiran at iba't ibang uri ng organisasyon. Hanggang ngayon naman ay mayroon pang fraternity sa nasabing paaralan at iyon ay hindi na talaga mawawala. Pero nung mga panahon na yun, mas matindi ang kaguluhan, away at rambulan ng iba't ibang grupo ng mga fraternity. Kadalasan, nangyayari ang mga gulo bandang hapon ng alas 5 hanggang hating gabi. Nagkakaroon madalas ng suntukan, hagisan ng pillbox, paluan ng kung ano-anong tubo. Minsan pa nga, nagkakaroon ng saksakan. Ganoon madalas ang mangyari kapag nakakaharap ang hindi mo kapanalig na frat. Nangyayari ang ganitong gulo sa tinatawag nilang parian o ang lugar kung saan ito ang nilalakaran ng mga estudyante patungong Lyceum University. Si Matthew ay miyembro ng isang fraternity na kung tawagin ay M5 o mas kilala sa tawag na Magic 5. Si Matthew ay napasali sa grupo ng fraternity dahil sa ugaling pakikisama at pakikibagay.
Kasubuan na lang at nahandyan na, kaya wala ng urungan. Subalit hindi niya kagustuhan ang makipag-away o makipag-rumble o magkaroon ng sakitan sa kapwa niya estudyante. Ayaw niya ng away, sa madaling salita. Kung siya ay makakaiwas ay iiwas siya. Kaya nga ang mga subject schedule niya ay pang umaga lahat, upang magkaroon man ng kaguluhan sa inaaniban niyang prat, magkakaroon siya ng kadahilanan kung bakit wala siya sa nangyaring riot o kaguluhan. Hanggang dumating ang isang araw ng Miyerkules na hindi niya inaasahan. Sa mga araw na ito, may feasibility subject si Matthew na dapat matapos bago pa sumapit ang araw ng Lunes. Siya at ang kanyang dalawa pang kasamahan sa feasibility study ay kailangang maglaan ng mahaba-habang oras para sa pagre-research sa library at mapagplanuhan mabuti ang kanilang paksa para sa kanilang feasibility studies. Dahil sa pagkabisi sa pagre-research at paggawa ng mga topic ng kanilang grupo, ay hindi nila namamalayan ng oras. Nako! Mga tropa! Alas 6:25 na pala. Di ko namalayan ng oras. Kaya pala kumukulo na ang tiyan ko sa gutom. Ituloy na lang natin bukas mga tropa ang feasibility studies natin. Kailangan na din natin magpahinga. Wika ni Matthew na may halong pag-aalala dahil malaki ang posibilidad na makikita niya ang kanyang mga kabrad sa fraternity ng ganitong oras at tiyak na siya ay hindi makakaiwas. At umayo na rin ang kanyang mga kagrupo na sila ay magsiuwian na dahil na din sa stress at dala ng pagod sa ginagawa nilang feasibility studies sa loob ng library. Oo, tama ka, Matt. Sige, bukas uli. Kita-kita ng alauna. I-finalize na natin ang paksa natin mga kabady. Tara at magsiuwian na tayo. O ikaw, Matt, di ka ba sasabay sa amin nila Carla? Tugon ng kagrupo niyang si Christian. Mauna na kayo bro. At ako ay magsisiyar lang. At dadaan pa kasi ako ng locker. Ingat kayo sa pag-uwi Hindi na sumabay pa si Matthew habang nag-iisip paano makakaiwas sa kanyang frat group dahil inabutan na siya ng oras na kung saan nasa school na ang kanyang mga kapatiran sa frat ng mga ganitong oras. Natsyempo pa ng Miyerkules na kung saan ito ang araw na ang grupo ng kanyang frat ay nagsasagawa ng meeting at bonding. At sa araw din na ito, alam niya na may isang estudyante na tinatambangan ang kanyang mga brothers sa frat. Kaya iniisip niya paano siya iiwas na mapasama sa gulo dahil tiyak na kapag siya ay makita ay hindi na siya makakatanggi pa at makakaiwas. Pag minamalas nga naman, inabutan na ako ng alas 7 ng gabi. Ayokong mapasama sa gulo. Magpapalipas na muna ako ng oras bago umuwi. Ay malas, pati phone ko nalobat pa. At nabuo ang isang plano sa isipan ni Matthew upang makaiwas sa kanyang inaanibang fraternity. Ang magpalipas ng oras bago siya lumabas ng building ng Lyceum. Naisipan niyang umidlip sa isang bakanting kwarto sa may 5th floor. Total wala nang nagklaklase doon at plenano niyang umidlip at tsak. Magigising naman siya sa class alarm pagtuntong ng alas 8:30 ng gabi. Ang huling labasan ng mga estudyante. Tamang-tama ang naisipan niyang plano, lalo at siya ay pagod at puyat na puyat. At iyon na ang pinakamaling desisyon na kanyang ginawa dahil ito ay pangyayaring hinding-hindi niya malilimutan. Alas 7:30 ng gabi, unti-unti nang nawawala ang mga estudyante sa 3rd floor, 4th floor at 5th floor. Ang bukas na room na lang na pinagklaklasihan ng mga estudyante ay ang 2nd floor at 1st floor. Doon ako sa 5th floor matutulog para walang abala at walang makakita sa akin na tropa. Mahirap ng madami sa gulo. Sa isang kwarto ng 5th floor ng nursing course, doon naisipan ni Matthew umupo at umidlip. Dala ng labis na puyat at pagod, madali siyang nakatulog.
at may kasama pang paghilik. Habang sa kalaliman ng kanyang pag-idlip, nagising siya sa isang mabahong amoy. Ito ay talaga namang sobrang baho. Yung amoy ng isang bulok na itlog na inilapit mo sa butas ng iyong ilong at sininghot mo ng todo. Ganoon ang amoy niyang nararanasan at nagpagising sa kanya mula sa kanyang masarap na pagkakatulog. Anak ng teteng, ano yun? Saan galing ang amoy na yun? Ang baho! Sa laula naman ng mga nagkalaklase talaga dito. Pero wala namang kanina yung amoy na yun ah. Amoy bulok na itlog. Bad trip. Habang hinahanap kung saan nagmumula ang mabahong amoy, isang tunog ng naglalakad na tao ang kanyang nadinig. Lakad ng isang tao na may takong. Iniisip niya na ito ay gwardiya ng paaralan na mag-i-inspect, subalit siya ay nagkakamali. Habang alisto siyang nakikinig kung sino yung naglalakad papalapit sa classroom na kanyang kinaroroonan, ay biglang sumara ang bukas na pintuan ng classroom sa hindi malamang kadahilanan. At dito na nilukuban ng hilakbot si Matthew at tumakbong patungong pintuan upang tumakbo palayo. Subalit ang pinto ay hindi niya na mabuksan ng mga oras na iyon. Diyos ko, tulungan niyo akong makalabas. Saklolo! Sigaw ng kanyang kalooban. Subalit sa takot ay tila hindi siya makasigaw ng may kalakasan. Habang pilit pa ring hinihila ang pinto na hindi mabuksan-buksan, ay dumadampi sa kanya ang malamig na hangin na lalong nagbibigay takot at matinding kaba sa kanyang kalooban. At habang papalakas na ng papalakas ang naririnig niyang paglalakad, nakikita niya na ang mga multo na nakasuot sundalo na nagmamarcha na dumadaan na sa pinakalikod na bahagi ng classroom na kanyang nilalagian. Hindi niya na malaman kung ano ang gagawin niya. Wala na siyang ibang magawa kundi ang tumakbo patungong teacher desk at magsumiksik sa ilalim nito at pumikit ng madiin at takpan ang kanyang mga tenga sa naririnig niyang pagmarcha na sigurado siyang papalapit na ng papalapit sa kanya. Yayabag-yabag at nagtitriple lakas na ang tunog ng pagmamarcha na ang ibig sabihin ito ay nasa kanya ng gilid at harapan. Dumagdag pa rito ang pagkabog sa teacher desk na kung saan kanyang pinagtataguan na parang kinukuha ang atensyon niya upang imulat niya ang kanyang mga mata at hindi niya na malaman pa kung ano ang kanyang gagawin habang siya ay todo pikit pa din dahil sa sandaling imulat niya ang kanyang mga mata. Tiyak niya na itong masisilayan. Diyos ko, tulungan mo ako. At sa pagbukas ng kanyang mga mata, nakita niya ang isang pangkat ng sundalong kaluluwa na sa kanya ay nakatitig at nakapaligid at nagsasabing, Umalis ka na. At hindi niya na malaman kung paano siya aalis at tatayo sa pagkakasiksik sa puwang ng teacher desk. Pilit nilalabanan ang hilakbot upang makatayo sa paahan ng sundalong kaluluwa at sa kanyang pagkakatayo di malaman kung paanong tatakbo dahil sa matinding hilakbot na sa kanya ay bumabalot at isang malakas na pagtulak mula sa kanyang tagiliran ang kanyang naramdaman na siyang naging dahilan upang makatakbo papalapit sa pintuan. At sa pagkakataong ito, nang ang pintuan ay kanyang hilahin, ito ay nabuksan na at malaya siyang nakatakbo papalayo habang nadidinig pa rin niya ang tinig na nagsasabing, Umalis ka na. Ito ang nakakapangilabot na pangyayari ni Matthew na nangyari sa 5th floor ng Lyceum. Pangyayari ito na katotohanang naganap. Kung ayaw mong paniwalaan, bakit hindi mo subukan ang misteryo ng 5th floor ng nasabi kong paaralan?
Isa pang katotohanan na kababalaghan na dapat mong malaman tungkol sa Universidad ng Lyceum. Kung makakapunta ka sa Lyceum at madadaanan mo ang CR ng mga babae doon sa 4th floor, mapapansin mo na wala kang makikitang salamin dahil ito ay sapilitang pinatanggal ng eskwelahan sa kadahilan ng napakalakas ng presensya ng babaeng puti na nasa CR na ito ay madalas magparamdam at magpakita sa mga estudyante at empleyado ng paaralan. Ayon sa kaibigan kong security guard ng Lyceum na si Christopher ang pangalan, maraming pangyayari ang naire-report sa admin ng Lyceum ang pagtakbuhan ng mga babaeng estudyante at pagsigawan sa tuwing sila ay mananalamin sa CR ng 4th floor. Maraming insidente na pare-pareho ng salaysay ang kanilang sinasabi habang sila ay nananalamin at nag-aayos ng kanilang mga sarili. Isang malamig na kamay ang nagpapaangat ng kanilang mahahabang buhok at ramdam na ramdam nila ang paghaplos nito sa kanilang mga batok. At may insidenteng ang babaeng puti na walang mukha ay madalas nasa tabi nila at makikita ng malinaw sa refleksyon sa salamin ang nakapangingilabot nitong postura. Ang pag-CR sa 4th floor ng Lyceum ng mag-isa ay tinitiyak kong hindi mo kakayanin dahil hindi ka bibiruin ng babaeng puti na doon ay nakapamalagi. Ang white lady na nagpapakita ang kadahilanan kaya tinanggal ang salamin sa CR. Gayunpaman, mararamdaman mo pa rin ang kanyang presensya at siya ay malaya pa rin na magpapakita sa sinumang tao na magsi-CR sa 4th floor ng Lyceum. Ayaw mo bang paniwalaan? Bakit hindi mo subukan? At sa panghuli, ang sinasabing mabini hall ng Lyceum, ang nasabing hall ay kinatatakutan ng madaming estudyante dahil sa nararanasang naglalakad na babae na tila ba sumusunod. Ang nasabing mabini hall ay tambayan ng mga estudyante at dito ang tagpuan ng mga magkakabarkada at dito din nagdadaos ng misa ang nasabing paaralan. Kilalang kilala sa Lyceum ang Mabini Hall sa pangyayaring katatakutan dahil kadalasan nadidinig dito ang babae na kumakanta na tila nagpapahili ng isang sanggol. Hili-hili, tulaganay. Karanasan ito, itago na lang natin sa pangalang Melanie. Isang gabi, habang sila ng kanyang kaibigang si Christine ay nakatambay sa Mabini Hall at nagchichikahan habang kumakain ng masarap na piatos at piwi. Sila ay naghahalakhakan, yung tawa na parang wala ng kinabukasan. Sa pagkakakwento niya sa akin, pinag-uusapan nila yung classmate nilang piling pogi, subalit galisin naman ang buong ulo. Doon nagsimula ang kanilang halakhakan, dakong mag-aalas 8 na ng gabi yun, hanggang sa ang isang malamig na tinig ay kanilang narinig. Hili-hili, tulaganay, wala't tiri. At isang malamyos na tinig, kasunod ng kanta ang nagsasabing, "Tulungan mo ko, tulungan mo ko." At sa takot nilang magkaibigan, naihagis ang chichirya sa buong hallway, tumakbo ng mabilis at nakalimutan ang daladalang bag at mga libro. Sa pagmamadali at sa tindi ng takot, nilagnat ang aking kapatid kinabukasan at ang kaibigan niya si Christine ay halos isang linggong natulala dahil sa tindi ng takot na kanilang naranasan. At isa pang bagay na dapat niyong malaman sa Lyceum University,
Alam nyo ba na ang 3rd floor, 4th floor at 5th floor ngayon ay sinasara na pag lumagpas na ang alas 5 ng hapon sa kadahilan ng batid na ng paaralan ang mga hiwagang nangyayari sa nasabing floor pag sumasapit na ang hapon at kadiliman. Ang nakapangingilabot na istorya na ito ay base sa totoong pangyayari na naganap na aking nakalap tungkol sa University ng Lyceum. Shout out sa lahat ng mag-aaral ng Lyceum at sigurado ako alam ng madami sa inyo ang kwentong ito. Muli salamat sa inyong pakikinig. Paki-like at subscribe mo na lang ang aking channel dahil ikaw na nakikinig ay nais kong maging kaibigan. Muli ako ang inyong lingkod. Ako si Broching. Hanggang sa susunod, salamat.